Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Enemy at the Gates na napalabas noong 2001. Ito ay patungkol sa isang napakahenyong sundalo na nagagawa niyang lokohin ang mga kalaban niya at napapatay niya ang mga ito gamit lamang ang isang helmet. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Ipinalabas sa unang eksena ng pelikula si Vasily Zaitsev, isang munting bata na tinuturuan ng kanyang lolo kung paano mangangaso. Itinuro ng lolo ni Vasily na dapat manatiling tahimik na parang bato upang hindi mapansin ng lobo sa pamamagitan ng pagkakatali ng kanilang kabayo bilang tali. Alinsunod sa kanyang ginagalang na pananaw, dinahas ng hayop ang kabayo at ipinag-utos kay Vasily na barilin ang baril dahil sa takot na nararamdaman. Ang mahiyain na munting bata ay nagpadayon ng tapang na sumusunod sa mga tagubilin ng hindi batid kung paano ito mahalagang karanasan ay magtatakda sa kanyang pag-unlad bilang isang tao. Pagkatapos ay nagbabago ang eksena patungo sa taong 1942 nang ang mundo ay kaharap pa rin ng takot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kinokontrol na ng mga Nazi ang Europa at ngayon ay patungo sa mga lupaing may langis sa Asya sa pamamagitan ng Unyong Sobyet. Gayunpaman, may isang hadlang sa kanilang daanan, ang lungsod ng Stalingrad na pinoprotektahan ng mga sundalo ng Russian Red Army. Isang backup na puwersa ang ipinadala upang tulungan ang Red Army habang nagiging mas marahas ang labanan sa lungsod. Isa sa mga sundalong sasakay sa tren ay si Vasily na lumaki at naging mahusay na sniper. Kanyang malapit na napansin ang mga sibilyan na pinaalis upang magkaroon ng puwang para sa mas maraming sundalo. Dumating sila sa lungsod pagkatapos ng maikling biyahe at pinilit na sumakay sa mga bangka patungo sa harap ng laban. Sa anyo ng kanyang kapaligiran, malinaw na nanag ang mga Nazi at ang mga backup na sundalo ay ipinadala sa isang misyong tiyak na kamatayan. Nang maunawaan ito ng hukbo, may ilang tropa ang nagtatangkang tumakas, ngunit kapag ginawa nila ito, sila'y pinaputukan ng kanilang mga kasamahan hanggang sa mamatay sa pagsuway. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon ng kalaban na mag-respond, kinapprove ng mga Aleman ang pagkakataon at nagsimulang magpaputok, sugat ang kalahati sa kanila. Nang sa wakas ay makarating ang bangka sa pier, agad na pinag-isa ang mga natirang sundalo sa magkapares, kung saan tanging isa lamang sa kanila ang may baril. Si Vasily ay ilang putok lamang bago siya inudyukan na sumama sa kanyang mga kaibigan sa laban. Ang tanging pagkakataon niya na mabuhay matapos paghiwalayin ng bigla sa kanyang kasamahan ay manatili sa pababa at malapit sa lupa. Nakikita nilang maliit ang kanilang tsansa na manalo, kaya't ilang kasamahan niya ang nagtangkang tumakas, subalit sila'y pinatay muli ng kanilang sariling mga kababayan. Sa loob lamang ng saglit, puno na ng mga bangkay ng mga sundalong Ruso ang lugar ng labanan. Makaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang sasakyan sa nakakapanlambe na eksena ngunit agad itong tinamaan ng isang tank. Si Commissioner Danilov ng hukbong Ruso ay tumalon mula sa sira-sirang sasakyan at nagtago sa gitna ng mga patayang katawan, nagpapanggap na patay. Habang ang mga Aleman ay lumalapit at nagsisimula ng manutok ng baril upang tiyakin na walang buhay na natitira, siya'y hinihinga ang mahigpit. Sa kakaibang paraan, nakaligtas si Danilov sa pagsalakay at naghihintay hanggang sa mawala sa paningin ang mga ito bago kumuha ng isang baril mula sa isang patay na sundalo malapit sa kanya. Si Vasily, na nagpapanggap din na patay, ay lumapit sa kanya nang mapansin na kulang sa bala ang baril. Ibinigay niya ang bahagi ng mga bala sa komisyonado at pinag-utos sa kanya na bumaril sakaling magkaroon ng pagsabog upang manatiling nakatago sila. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Danilov dahil sa kanyang kakulangan sa kasanayan, kaya't ipinasa niya ang baril kay Vasily. Sa sandaling dumating ang isa pang sasakyan at nagsimula ang pagsabog, ikinagulat ni Vasily ang commissioner sa kanyang mahusay na pagpapaputok at tinamba ang lahat ng kalaban na sniper. Na-inspire siya sa kasalukuyan kaya nang sila'y iligtas at dumating sa kampo, gumawa siya ng mga flyers upang ipaalam ang tagumpay ni Vasily. Napagtanto ng mga mataas na opisyal ng Red Army na mahina ang kanilang depensa dahil sa kawalan ng kagustuhang mag-alay ng buhay para sa bansa ng kanilang mga sundalo. Ito ay nagdudulot ng paghina ng puwersa ng mga puwersang Soviet kaya't si Chairman Nikita Khrushchev ang pumakialam upang itaguyod ang sistema ng depensa. Bago ang mungkahi ni Danilov na dapat nilang bigyan ng pag-asa at magtangkang magpresenta ng bayani na magbibigay inspirasyon sa lahat upang protektahan ang kanilang bansa, hiningi niya ang mga ideya mula sa kanyang mga kasamahan hinggil sa kung paano muling pag-isipan ang kanilang mga paraan ngunit lahat ng natanggap niya ay ang mga lumang diskarte. Labis siyang nagulat dito at tinanong ni Khrushchev kung kaya itong gawin ng komisyonado. Pinuri ni Danilov si Vasily at nakakuha ng pahintulot na mailathala ang kanyang mga heroikong kwento sa militar na pahayagan.
Kaagad pagkatapos, kinilala ang kasanayan ni Vesilay at inilipat siya sa divisayon ng sniper. Sa madaling panahon, kumalat ang kwento ng kanyang bayanihan sa buong bansa na ginawa siyang mukha ng hukbong Ruso pati na rin isang icon ng propaganda. Bilang resulta, labis na pinsala ang naibigay ng Rusong sniper sa mga Aleman at nagpadala pa sila ng Major Erwin Koenig, isang kilalang marksman at direktor ng isang paaralang sniper sa hukbo sa Alemanya upang paslangin si Vesilay. Isang araw, habang si Vesilay ay nasa misyon, nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Sasha na gaya ng bawat mamamayan, humahanga sa kanya. Pinapadala sa kanya ni Danilov ang mga liham mula sa kanyang mga tagahanga na kailangan niyang sagutin at inimbite siya ni Sasha sa kanilang bahay. Taglit lang, pumasok sa bahay ang isang babae na nagngangalang Tanya. Siya ay isang sundalo mula sa lokal na milisya na parang pamilya sa mga Filipov. Naalala ni Vesilay na nakita niya siya sa tren papunta sa Stalingrad at umaasa na maalala rin siya ni Tanya. Gayunpaman, nadismaya siya nang makilala siya nito bilang isang bayaning hango sa digmaan. Sa pag-uusap ng grupo, kitang-kita na pareho sina Danilov at Vesilay ay interesado sa kanya. Nag-alok pa si Danilov ng trabaho sa kanyang headquarters upang basahin ang mga kodigo ng mga Aleman matapos malamang bihasa siya sa wikang Aleman. Sa unang hakbang, si Tanya ay hindi tiyak, ngunit tinanggap niya ang posisyon nang malaman niya maraming sundalo ang kanyang magagawang mailigtas. Kinabukasan, inilipat si Vesilay sa isang dating tindahan kung saan isang kalaban na sniper ang nagdudulot ng problema sa hukbong Soviet. Pagdating niya, nakita niya ang isang anino malapit sa bintana at pinatay ito ng baril. Dinala niya ang kanyang kaibigang si Ludmila sa loob upang inspeksyonan, puno ng kumpiyansa sa kanyang kasanayan, ngunit natuklasan na ito ay isang taktika lamang upang sila'y mabiktima. Bukod dito, natagpuan ni Vesilay ang isang yosi at inisip na ang sniper ay nasa loob pa rin. Biglang dumaan ang ilang eroplano sa lugar, binobomba ang mga estruktura at nagdudulot ng kaguluhan kay Ludmila. Tinubukan ni Vesilay na kalmayan siya ngunit nagmadali itong tumakbo. Si Koenig, isang kalaban na sniper, agad siyang nakita kaya't binaril niya ito hanggang sa mamatay. Sa sumunod na eksena, makikita natin siyang bumalik sa kanyang taguan kung saan nilinis ng bata ang kanyang sapatos na si Sasha. Bilang kapalit ng pagkain, ibinibigay ng bata sa kanya ang impormasyon tungkol kay Vesilay. Nang malaman ng Red Army ang motibasyon ni Koenig, kinausap nila si Kolakov, isang dating estudyante ni Koenig, upang tumulong kay Vesilay. Kasama si Kolakov, ang miyembro ng sniper team na si Volodya, at si Vesilay, pumasok sila sa isang abandoned na gusali kung saan isang katawan ang inayos upang mukhang kalaban na sniper. Iniisip nilang ito ay isang panlilinlang, akala nila ay nasa tamang landas sila at umalis sa lugar. Sila ay pinaputokan ng kalaban, ngunit sa kung anong paraan ay nakatakas ng walang sugat at nakarating sa ligtas na lugar kung saan nila tandaan ang dalawang lalaki at naghanda para sa hapunan. Tumakbo si Volodya upang kunin ang sopas na iniwan niya sa kabilang kwarto ngunit siya'y nadakip ng kalaban sa proseso. Nang tanggihan niyang sabihin kung nasaan si Vesilay, siya ay binihisa ng uniformeng Aleman at ipinadala na parang isang repairman ng kalaban. Si Kolilov ay walang siping na pumutok sa kanya nang walang iniisip, isinapubliko ang kanilang lokasyon ng may sadya. Pagkatapos, itinaas niya ang isang helmet bilang pan-destruction para barilin ni Koenig at ilantad din ang kanyang lokasyon. Kailangan nilang agad na maglipat ng lokasyon dahil napansin ni Koenig ang kanilang ginagawa at hindi nagpaloko sa tanso. Pinatay ni Koenig si Kolakov habang sila ay nasa proseso ng paglipat papunta sa bagong lokasyon na nagpapahina sa looban ni Vesilay. Sa kabila ng maraming pagkamatay na idinulot nito, patuloy na pinipilit ni Khrushchev si Danilov na ipagpatuloy ang laban sa pamamagitan ng sniper. Bukod dito, hinihiling ni Tanya na ilipat siya balik sa milisya. Nang bumalik si Vesilay na lugmok ang loob, ipinangako ni Danilov sa kanya na makakakuha sila ng higit pang impormasyon tungkol kay Koenig at hinihiling sa kanya na pilitin si Tanya na manatili sa kampo. Ayon sa hiling, sinikap ni Vesilay na kumbansihin siya at natuklasan niyang ang kanyang mga magulang ay isa sa mga bilanggong pinatay ng mga Aleman, kaya't gusto niyang sumali sa milisya at lumaban. Nauunawaan niya ang kanyang desisyon at ibinigay sa kanya ang baril ni Kolilov bilang suporta sa kanyang pasya. Sa kanilang taguan, hinihiling ni Koenig kay Sasha na linisin ang kanyang sapatos habang hinahanap niya si Vesilay. Kinabukasan, naghihintay siya para kay Vesilay sa lugar na ibinigay ni Sasha na masigla ang pag-aabang sa kanyang pagdating. Matapos ang ilang sandali, tahimik na nagtungo sina Vesilay at ang kanyang kasamahan sa pamamagitan ng mga tubo na nagbigay senyales kay Koenig ng kanilang presensya. Si Koenig ay agad na nagpapaputok kapag sila ay lumabas sa tubo, pinipilit si Vesilay na bitiwan ang kanyang armas at tumakbo palayo sa likod ng isang malaking bato.
Pinilit niya ang kanyang kasamahan na bumalik sa kampo dahil sa sugatang kamay. Ang pagbabalik nito ay nagbigay alam kina Tanya at Danilov sa kalagayan, at walang dalawang isip pumunta si Tanya upang iligtas si Vesilay. Sa dulo ng tubo, patuloy na nagpupursigi si Vesilay na kunin ang kanyang armas gamit ang tulong ng kutsilyo at lubad, ngunit hindi nagbibigay ng pagkakataon si Koenig. Sa oras na iyon, isang malakas na pagputok ang nagpabagsak sa buong estruktura, nagdulot ng pagkalas ng salamin sa lahat ng dako at nagbigay kay Koenig ng malinaw na tanawin kay Vesilay. Sa pagkatapos, pumasok si Tanya sa pamamagitan ng tubo, ngunit sinabihan siyang manatili sa malayo ni Vesilay. Ipapakita niya sa kanya ang lokasyon ni Koenig sa parehong salamin kung saan siya ay pinagmamasdan, at iniuuto sa kanya na bumalik ng liwanag gamit ang isa pang piraso ng salamin. Matagumpay na natupad ni Tanya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapabulag sa kalaban. Nakuha ni Vesilay ang pagkakataon na kunin ang kanyang armas at nagtagumpay sa pagbaril sa kamay ni Koenig bago mag-withdraw ang parehong panig. Sa bandang gabi, sumali sina Vesilay at Tanya sa kanilang mga kasamahang sundalo sa pagse-celebrate ng kanilang maliit na tagumpay. Kinabukasan, sinabi ni Vesilay kay Danilov na nais niyang maging isang regular na sundalo dahil mabigat sa kanya ang presyon mula kay Koenig at ang titulo ng isang bayani ng digmaan. Hindi ito tinanggap ni Danilov at ginamit siya gamit si Sasha, ibinunyag na siya ay nagtatrabaho bilang dobleng ahente. Sa tulong ng bata, ngayon ay alam na nila ang eksaktong lokasyon ni Koenig at si Vesilay ay inatasan sa isang huling misyon. Sa sumunod na eksena, nakikita natin siyang nagkakamuflage kasama ang mga bangkay sa lupa na nananatiling walang galaw, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Ang eksena ng araw na natutunan niyang manggaso ay bumabalik sa kanyang isipan habang siya'y naghihintay kay Koenig. Sa huli, off-A na siyang inaantok at ninakaw ng isang plundering German soldier ang kanyang sniper lob. Kinuha ng German command ang talaan bilang ebidensya ng kamatayan ni Vasily at plano nitong pauwiin si Koenig dahil makikinabang ang Soviet propaganda kung patayin siya. Sa gitna ng lahat ng ito, tila may sandamakmak na tiwala si Koenig na buhay pa rin si Vesilay. Pagkatapos, inihayag ng hepe ng kampo ang pagkamatay ni Vesilay sa pamamagitan ng mga loudspeaker, nagdulot ng kaguluhan sa tropa. Sa pagitan ng mga ito, iniulat ni Koenig kay Sasha ang kanyang susunod na lokasyon, na layuning hulihin si Vesilay dahil sa palagay niya ay tiyak na ipapasa ng binata ang impormasyon sa kalaban. Sa ibang dako, nang walang anumang senyales ng pagbabalik ni Vesilay, nagsimula ng magsulat ng pahayag tungkol sa kanyang kamatayan si Danilov nang bigla na lamang magpakita ang bida na tila galing sa kawalan. Sa madaling panahon, natutunan niya mula kay Sasha na pumunta si Tanya sa istasyon upang patayin si Koenig ng mag-isa. Sa kabutihang palad, nang madali ang pumunta sina Vesilay at Danilov upang iligtas siya, natagpuan nila itong ligtas at walang sugat. Nagbigay si Tanya ng halik kay Vesilay dahil sa kasiyahan na makita siyang buhay, na nagpapangalit sa kay Danilov. Kalimutan ang kanyang responsibilidad sa kanyang tropa, bumalik siya sa kampo at isinulat na si Vesilay ay naging traidor. Samantalang si Koenig, ang kanyang mga pag-aalinlangan ay ngayon ay linaw na, pumatay kay Sasha at ibinitin ito para makita ni na Vesilay at Tanya. Galit na galit si Tanya at nagnanais ng paghihiganti sa kamatayan ng kanyang kapatid, ngunit ipinangako ni Vesilay na papatayin niya si Koenig para dito at ipinadala siya upang ilikas ang ina ni Sasha. Dahil hindi sigurado kung paano ipapaabot ang balita kay Mrs. Filipov, pinili ni Danilov at Tanya na magkasinungaling sa pamamagitan ng pagpapakita na sumali si Sasha sa mga Aleman. Nagdesisyon siyang tumakas gamit ang espesyal na pasa na ibinigay sa kanya ni Danilov sa pag-asa na ligtas pa ang kanyang anak. Habang sinusubukan nilang sumakay sa bangka, isang bomba ang sumabog at nasugatan si Tanya, ito'y nagdulot sa kanyang pagkakalasing. Ang doktor ay wala ng pag-asa na mabubuhay pa siya kaya't hindi siya pinahintulutan na sumakay sa bangka. Ngunit si Mrs. Filipov, nagpapakatatag, nagpaliwanag sa mga tauhan na si Tanya ay kanyang anak at ipinakita ang kanilang pasaporte, kaya't pinahintulutan silang sumakay. Sa kawalan ng pag-iingat, nakatagpo si Danilov si Vesilay sa ibang lugar at ibinalita sa kanya ang masamang balita tungkol sa pagpanaw ni Tanya habang siya'y nagdaramdam ng guilt. Nalulunod siya sa panghihinayang. Ipinipilit sa kanyang sarili ang kasalanan at nagplaplano na tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Koenig. Hindi naglaon, agad siyang binaril ng sniper na nagbigay daan para alamin ang kanyang posisyon. Sa isang nakakagulat na pangyayari, maingat na lumapit si Koenig, asahang magwawagi, ngunit siya'y nagulat nang makita si Vesilay na naghihintay sa kanya. Tanggapin ang kanyang kapalaran, pinayagan ni Koenig si Vesilay na barilin siya at namatay sa engkwentro.
Pagkatapos ng gulo, kinuha ni Vesilay ang kanyang baril at inilagay ito sa tabi ng patay na katawan ni Danilov bilang respeto. 2 buwan mamaya, nang malaya na ang Stalingrad mula sa mga Aleman, natanggap ni Vesilay ang isang liham mula kay Tanya na nagsasabing siya ay nagpapagaling sa field hospital. Sa sobrang pagkasabik na makita siya muli, binisita niya ang mismong address na nabanggit sa liham at nagtapos ang pelikula habang tayo'y saksi sa isang masiglang pagkikita ng dalawa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.